Kaya na kaya yun? Kaya yun eh. Kaya hindi na mababa yung poste. Ito kasi nasa ano lang po to, Nabu daw to, 2 metro. Pagpapatuloy na lang yung buhos nito. Siya nga pala yung bahagi rito, ayan yung Pisum board natin. Iniwan na lang po natin dito kasi may Karos, good morning. Good morning. Kamusta? So ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement po para sa mga ongoing project. Nandito tayo sa Newlip Subdivision Project. So isa to sa mga bibigyan natin ng update ngayong araw. Tapos pupunta rin tayo sa Garden Premier at saka yung project natin sa Lumina Home Space 5. Yan mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Magandang araw nga pala kila client owner. Ayan, magandang araw po. July 22. Anong araw ngayon? Araw ng Miyerkules. Yan, July 22, Wednesday. Pag Miyerkules, yan yung pwedeng magbali yung ano, yung mga workers, advance payment. Diba? Okay, update. Bali, may mga bakal pa tayo rito, may graba. Ito nakasako na to, graba to, yung iba lupa. Tapos kahapon nga po pala, ayan, may naghakot po ng panambak. Ito po yung pinahakot natin dito banda. Ayan, may natira pa kasi hindi naman kayang lahatin. Update naman dito, yan, pinabubuhusan na po natin yung pinakasintadahan natin dito. So dito is magsisilbi na rin po siya ang pwedeng patungan ng paso, tapos or design na rin. Yan, design. Yan, design dito sa outside wall. Tapos itutuloy dito yung sa roofing framing. Yan, meron pang ilalagay dyan na soleras 2x2. Tapos ngayon, order tayo ng bubong na gagamitin po rito. Kahit yun dito lang po muna sa may roofing framing na ginawa natin. Yan, habol na lang natin yung dito naman po sa may bandang harapan ng bahay. Kasi maaari pag naibaba natin yung bubong, inspeksyonin natin yung condition niya, maaari yan na rin po yung gamitin dito sa harapan ng bahay. Yan, tapos mag-extension po tayo ng poste. Kasi yung ibang poste rito wala pa sa 2 metro according do sa napag-usapan namin ng client. Yan, wala pa sa 2 metro. Pinulang. Yan, tuloy din yung konting demolition. Tapos yung Pisum board, since industrial tayo rito sa harapan ng bahay, yung mga nasa 16 pieces na Pisum board, so nasa ano po kasi lahat yan, 30 yung pinadeliver natin. Ngayon yung nasa 16 peraso, papipinturahan na po natin yung makinis na part nya. Makinis na part ng Pisum board yan, papipinturahan natin. Tapos pinaumpisa na rin po natin papinturahan ng epoxy primer itong mga bakal yung banda rito sa likod. Yan, may pintura na rin yan. Tapos yung pinaka flooring dito sa may back extension, sa may kusina, yan, pabubuhusan na po natin. Ito yung update dito sa Newlip project. Meron lang akong mga kailangan kunin. Tapos yung bala ng MIG, bibili po tayo. Yan. Nalagpasan namin, galing na po kami dun sa Bagtas kanina. Sayang, nabili ho sana kagad namin. Yan. Dito tayo sa labas. Ayan, bibili muna tayo ng bala ng MIG dito sa Wadpo. Kanina dumaan na kami rito. Sayang, ngayon ko lang naalala. Ayan o. Ayan, pagkatapos naman natin dito, diretso tayo sa garden. Morning, bala ng MIG 0.8, dalawa. Okay na tayo rito. Bali dalawa yung binili natin. Mas magandang gamitin to para dun sa mga finishing ng full weld, kaya gumagamit tayo nito. Tapos sa pag-assemble din ng roofing framing, sa pag-assemble din ng framing po ng mga gate at saka mga fence grills. Ayan. Okay, dali natin yan sa Newlip. Dadaan muna tayo ng garden. Tara. Nandito na tayo sa Garden Premier Project. Medyo maaga ako dito. Yan, kukunin ko po yung mga scaffolding po rito. Ihahatid ko po sa project natin sa Lumina Phase 6.
Yan, hindi ko yata nabanggit sa intro na pupunta ako sa Phase 6 Lumina Homes Project. Yung isa sa pinakamatagal natin na tao, nandun na po nakapwesto ngayon. Bali, 3 na po sila nagtatrabaho rin. Yan, hanggang sa unti-unti po silang madagdagan. Ayan. Kolektahin na natin yung scaffolding. Bawas gamit. Yan. Basics. Doon na nagtatrabaho si Kuya Boy. Ayaw nila dyan. Ayan, okay na tayo rito. Nakuha na natin yung mga scaffolding. Dediretso po to sa Lumina Homes Phase 6. Doon tayo dadaan. Yan, konting update na rin tayo rito. Ngayon pala dapat yung schedule nung maglalagay ng lupa, yung magtatambak ng lupa para sa gardening soil. Wala pa akong idea kung kasabay na nun ay tataniman kagad nila ng Bermuda grass. Kaya tinanggal na rin natin. Ay si Kuya. Kuya, pangalan mo na. Thank you. Sige. Ayan na. Yan, bali meron akong konting topic lang dito. Teka. Uy. Iba talaga pag isa na lang gumagawa rito, no? May baon pa si Kuya. Malinis na rito. Siguro napapansin na rin na may-ari kada punta nila. Talaga malinis na. Tapos araw-araw, kaya nandito rin ako kasi araw-araw meron akong pinagagawa kay Kuya. Ayan, may unti akong topic dito. Yung sa unang plan, wala ho kasi to. Wala ho to sa unang plano. Yan, wala po yung bubong na yan. Pero yan naman talaga, kung ako may-ari ng bahay, palalagyan ko talaga rito. Mas maigi para mas nagagamit po natin tong area na yan. Yan, para magamit natin. Ngayon, isa lang yung nakaabang natin dito na camera. Ngayon, syempre blind spot na to. So ika nga, hindi ko na ide-detalye kasi para sa private purposes. Ngayon, magdadagdag kami rito. Magdadagdag kami ng linya. Ang una naming naisip na plan is baklasin na lang po yung rito, yung dating linya, or maglusot na lang ng alambre para makakahila pa. Ang ginamit lang kasi namin dito, isang PVC pipe na 1/2. Yun lang naman yung usapan namin na may-ari. Ngayon, nakalimutan po nila na maglagay ng para rito. So, importante yun. Tingnan natin kung kaya mapasukan ng alambre. Yan pinagagawa ko kay Kuya. So, yun lang. Tapos, nasabihan ko naman siya. Ngayon, nandun siya sa second floor ngayon. Tapos, dito, may mga punch list pa ako sa kanya. Siyempre, linis, importante yun. Yung paglilinis dito, mahalaga. Mahalaga po yun na ma-turn over natin kay client na malinis to. Yan, pupunta muna tayo sa Phase 6. Kuya, una na ako. Sige. Yan, punta tayo ng Phase 6 para maihatid natin to. Sige. Yung usapan natin sa mga Kuya. Sir, nabubili ako nito. Oo.
Yan ang kailangan. Yung mga grout na lumubog din. Tapos ikaw nang bahala dyan sa valve. Yan na. Tapos yung ano, waterproofing dun sa likod. Okay. Ganito yun eh, ano ko. Sige. Yan, titingnan ko na nga rin. Silipin ko na rin. Ayan. Lupa. Para bago tayo malis, maipakita natin dito. Ayun, ano na siya? Sementado na. Ayan, sementado na hanggang doon. So napansin kasi na may-ari yan, pero ika nga wala namang kinalaman yan sa ano kung magkakaroon ng leak sa or moisture, pero mas maganda pa rin kasi tingnan kung meron po niyan. So waterproofing na lang. Yan, tayo sa Phase 6. Nandito na tayo sa Phase 6 Lumina Homes. Magandang araw din kila client owner. Yan na. Yan, pasok tayo rito sa loob. Yan, pag-stayin, ganyan naman po talaga. Dito na ho sila natutulog, dito naglalaba. Yan, dito na rin magsasampay. Wala nga palang bintana rito. Hindi kagaya ng mga project na Angeli. Makita sana natin kasi masikip na dun eh. So ayan na yung covered ng extension. Tapos si Mang Boy or si Kuya Boy nandito na po siya. Nagtatrabaho. Yan na. Yan na, nakikita ko rito. Yung mga poste na yan, may buhos na yung kalahati, pero baka mabaklas po yan. Yung forma medyo mataas. Kasi may ano pa tayo dyan eh, may biga pa. Tapos kailangan matanggal na rin yung forma para makasingaw yung mga poste. Ayan, medyo matataas yung yung forma rito. Pero yung likod pwedeng hindi tanggalin, pero itong nasa loob. Pagka ganito, ang diskarte lang naman namin rito, yung pinaka-diskarte natin, yung pagdating dito sa pinaka-cross beam niya, nagre-reduce kami ng laki ng bakal dyan. Pero yan dito, 30 cm yan lahat. Ayan, pinalabas na rin yung mga bakal dito. Ayan. Sinisinsil na rin po yun. Para dyan nakakapit yung tie beam, yan dyan nakakapit. Saka yung parilya. Yan na. Solid. Yan na. Kuya Ben, yung lahat ng forma po na nasa loob, kailangan natin tong tanggalin. Po. Kasi na siya, sasayad na siya doon sa biga. Tapos pag oras, buhusan nyo ng tubig. Apo. Oo. Para mapaliguan. Pero ito, Kuya Boy, sa tingin mo yung labas, wag na natin tanggalin, no? Pero yung loob lang, loob, sasayad sa sasayad sa biga. Ito lang isa sa sayad eh. Oo. Lahat ko lang mga sa loob pabaklasin ko. Aha. Kasi yung mga sa labas, di namin Kahit hindi na. Oo. Pwede naman tayo doon sa side, magsa-sidings na lang tayo sa gilid. Siding naman tayo dito. Tapos, runner. tapos kuya, kuha pala ako ng konting forma. Sige po. Doon na tayo. Gawa ng yung sa new lip. Nadala ko lahat ng forma rito. Siguro lahat ng maikli at saka dalawang mahaba. 4 na maikli tapos 2 mahaba. Pwede na po yun. Karga, babalik. Balik natin, balik. Yan, kulang pa kasi yung forma ng poste dun sa new lip. Yan na. So, yun lang po muna yung update. Yun nga lang.
Dito na lang nakapatong sa upuan. Masisira yung upuan natin ito. May ano naman, may sako. Sapinan na lang na sako. Sapinan na lang. Yeah. Okay, sinapinan ko na lang. Baka may pako ha. Yeah. Okay na tayo rito. Kuya boy, break time kuya boy. Break time. Ito yata yung pinakaluma naming chipping gun. Feeling ko hindi lang grasa yan eh. Motor na yan eh. Hindi na siya nabuhabakan doon. Oh, sige. Okay pa eh. Tapos kanina. Magdadala ka ha. Apo. Sige, salamat. Siya nga pala mga karos, bago tayo dumiretso ng New Leaf, binayaran ko na po yung dumating sa New Leaf project ng mga materyales. Ayun yung 3/4 elf na buhangin, 10 2x2 na karagdagan na tubular, at saka 30 Shera board na 1/4. So 22,100. Ano ba yun? 110 ba yan? O 180? Computing ko na. Sulat kasi no, parang sulat doktor. Tapos ngayon, isa rin to. Yan, bumili tayo ng pintura, karagdagang baby roller, ayan, at saka paint thinner. So ito po yung 1930. Ito po yun, pintura, black. Yan, baby roller black. Nakita nyo, pinipinturahan na yung mga bakal doon ng primer. Kailangan mapinturahan kagad nito ng black. So tara. Yung mga tanga natin ha. Mamalengke sila. Luto panluto ng pananghalian. Yan, ganito lang rito sa papasok sa New Leaf kapag tanghali. Kasi eskwelahan to eh. Pero pag nakalagpas ka naman na dito, maluwag na yan, dire-diretso na yan. Yan, nakabalik na tayo rito. Raso. Yan na, bala. Bala ng mig. Yan. Pabalang natin to. Yan. Yung pintura. So yun na lang yung forma. Yan na. Yan na. Para dito. Yan, black paint. Yan, nagdagdag na kami ng soleras dito. Yan, makikita nyo rito. May additional tayo na 2x2. So, ang purpose niyan, kasi gagamit tayo ng picing board, di ba? So, kailangan meron yung banggaan. So, ibig sabihin, meron siyang papatungan na dugtungan. So, dito mag-e-end yun. Kukunin namin yung kalahati plus dugtong uli. Yan ang inaasikaso rito. Yan, naubos na yung bala ng mig. Yan. Medyo dinamihan ko para may choices. Yan, tapos nagdala rin ako nito. Yan. Salamat, thank you. Yan, shaping gun. Chipping gun. Yung kinuha ko na yung pinakamatinong chipping gun natin. Yan, para magamit doon sa phase 6. Dito naman konti na lang naman yung mga ide-demolish eh. Tatabi ko muna tong sasakyan. Yeah. Bago mag break time yan, update tayo. Meron nga palang paparating ngayon. Siguro baka abutin na hanggang hapon. Meron tayong 8 perasong rito, 9 meters na yero. So long span yun na 0.5. Ang pinili natin kulay chocolate brown. Tapos 8 perasong hardy sanepa. Yan, 8 peraso. Bali 20 cm by 8 feet. So 8 pieces. Yan.
Ito naman yung inaasintadahan, no? Maganda na po yun doon sa gilid eh. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos ito, isa-isa na pong pinapapinturahan natin yung pinakamakinis na part ng piping board. So dito na lang tayo pumesto. Yan ang purpose niyan. Mahirap kasi ang pinturahan doon sa pagka nakalagay na po yan. Mahirap na pinturahan. Kaya dito pa lang pinapapinturahan na natin. Yan. Yan sa gilid. Yan, maganda na siya tingnan, eh. Tatapusin na lang yung palitada. Tapusin na lang yan. Yung additional na soleras, ayan na. Halos matatapos na rin. Yeah, hindi natin to pwedeng tipirin sa ano eh, sa framing, sa bakal. Gawa ng yung piping board. Yan, may kabigatan din yan. Tapos maglalagay pa tayo ng insulation. Tapos dito, yan, nabuhusan na nila tong back extension floor. So ito na yung pinaka ano niya, pinaka final floor area niya. Yan na yung pinaka final. So syempre dapat mas mataas tong dito sa area na to compare dito sa outside wall. Yan. Puputol si Adonis. Yan. Ano pre? Basurahan. Nagluluto na po si Michael. Nangyari rito? Sira. Sira. Hindi kayo. Buti may backup. Ano luto yan? Mukhang Adobo lang. may adobo pero may bell pepper. Pabango lang. Makakaiba. Kasya na sa inyo to? 4 lang. May pawang sila. May bawang sili. May sili, no? Bali dito sa TNB. Yan, meron kasi kaming ano rito, meron kaming poste. Yan dito yung poste namin. Paano ba ang poste nito? Dito o sa kabila? Tatanda mo ba? Yan, dito. Eh, hindi tayo pwede maglagay ng ano nga rito, niche. Hindi pwede. So naisip. Ito, nandito pa yung poste natin. Yan, bali, ito, meron pang konting sisinsilin dito. Pero napapansin ko, may bakal naman po rito. Yan itong dulo. May purong bakal. So, kung maglalagay naman kami dito, masyado nang malapit sa water closet. Bali, dito na po natin ilalagay yung niche. Yan, pa L-type na lang po siya. Kasi ito, hollow blocks pa to. Ayan, bali ganito na lang po yung kakalabasan. Ayan, ganyan na. Iniwasan natin yung poste. Ito kasi dulo, parang poste nila to eh. Hindi na tayo aabot dito. Ito mga karosa, hapon na. Yan, magbibigay na ulit tayo ng update dito sa project natin sa New Leap. Yan project. Shoutout nga pala kay Sir Emilton Locinario. At shoutout po sa Schneider Electric Cab 3. Yan, shoutout po sa inyong company. Yan, shoutout na rin kay Randel Huson watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Yan, God bless. Okay. Yan, update tayo. So, time check is 4:26. 4:26.
Yeah. Ano na? Ano na ito? Napinturahan na. Ilan na to? Marami-rami na rin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Apat pa. Makaka-16 na. So, malaki kasing advantage to kung halimbawa napinturahan na siya kumpara rito. Kaya ginagawa namin, pinipinturahan na namin dito pa lang. Tingnan nyo kasi yung magiging itsura niyan. Ayan o. Although maraming cuttings din yung gagawin kung sakali, mas maganda pinturado po yung ilalim niya. Ngayon nag-iisip pa nga si client owner dito kung gusto niyang palagyan to ng kisame. Yan na. Pero sinunod natin dito yung unang contract kung ano po talaga yung napag-usapan natin. Hindi naman mababaliwala yung pagpipintura ng mga picing board na to kung sakaling palagyan ng kisame, kasi nakakadagdag ng kalidad nga po yan na pinipinturahan yan, di ba? Protection niya rin po kasi yan eh. Ayan. Tapos yung palitada rito, mas lalo ng ano, mas lalo ng gumapo yung ano, yung bakod dito, mas lalong pumogi, di ba? Yan o. Balita ako dumating na yata yung ano yung yero eh. Kinontak tayo ng CMT kanina. Log, dumating na yero? Ano, iakyat nyo na? Ba? Yung Sanepa nandito. Ito po yung hard disk Sanepa. Ayan. Ang sukat nga pala nito is 25 cm by 8 feet. 25 cm by 8 feet. Ayan. Hindi ko na na-videoan yung pag-deliver. Pinagtulong-tulungan niya. Thrill. Haba nito. Nasaan na yun? Ayun yung yero. Haba. Ayun po siya. So inilagay na ng tropa. Bali bagong yero na po yan. Yan, nilagay na ng tropa rito para sa bukas schedule na. Kaso nga lang marami pang tatapusin dito. Kailangan itong mapinturahan. Yan na. Ito na yung binuhusan kanina. Medyo tuyo na po siya. Barahin na lang. Bully pala, bully. Nilinis na rin nila to. Tapos ito, unti-unti nang sinisinsil. Sinisinsil po to. Yung patapos na yung roofing framing dito. Naglagay muna kami ng tukod dito pasamantala. Hanggang sa matapos po yung pinaka joint lock, tinatapos na lang lahat. Yung dagdag suporta natin. Shoutout nga pala kila client or kay sir at saka kay ma'am. Actually hindi pa natin sila client, balak nilang magpa-line up. Yan, nagpunta po sila rito kanina at kinausap tayo. Naalala nyo, meron kaming clients sa Kawit, sa may Grand Antel, kila Ma'am Michelle, yung may maraming aso. Yon, kaibigan po ni Ma'am. Yan, nakakuha sila ng bahay rito. Yan. Ay, may topic nga pala tayo dyan. Nakalimutan ko. Yun, nung dumating nga pala sila narita, sila sir and sila ma'am kanina, yung nakakotse na gray. Pinag-uusapan namin dito yung sa copper tube line para sa AC. Plus, pinag-uusapan din po namin dito yung sa elevation na ng pangalawang bubong para dito sa front area. Ayun, bali kanina magkausap kami ni Sir Jojo Aragones. Yan, tinatanong niya nga sa akin kung ano yung mas maganda nga talagang location. So nandito po yung aircon. Yan, dito po siya. Yung pagpasok rito sa pinto, magkakaroon pa ng partition yan, tapos papunta po rito.
Kaya yung kwarto nito lalaki, tapos may walkway na lang po tayo papunta po rito sa kusina. So sa copper tube line, kailangan po talaga naming itago. So sinabihan ko siya na sa bubong na lang sa may firewall talaga, hindi na po dito. Yan, total naman overall or general renovation yung bubong. Yan, matibay na po yung bubong na yan. So mangyayari po, doon na lang po natin siya ilalagay sa firewall. Yan, sa firewall yung condenser. Yan, doon na lang. Kasi kapag nandito siya, hindi maitatago po yung linya ng copper tube. Mas ano po yun, mas maganda siya. Mas maganda siya tingnan. Mas minimalist. Yan. Yung pinapatibay na lang po to. Yan, pinapatibay. So nasa second stage na po kami ng roofing framing. So yun dito na. Yan, yun dito na. Yan, dumating na rin yung materyales para sa bubong. So kailangan na lang pong gawin dito is pinturahan yung mga trusses. Yan, kailangan mapinturahan tong roofing framing natin. Kapag napinturahan to, yan, dire-diretso na po. Yan, may mga bakal pa tayo na gagamitin dito. Yan, alalay na lang yan. So nandito po yung tropa natin, yung grupo ng mga tagal gumagawa po sa atin nandito. Hanggang sa matapos po natin yung gate at saka yung fence grills. Hanggang sa matapos natin yan. Tapos ito naman, ito naka-prepared na to. Pinipinturahan na. Madami pa epoxy primer mo? Madami pa? Kaya na kaya yun? Kaya yun? Sige, sige. Yan, kaya na. Bumili kasi ako ng 2 galon na epoxy primer para rito. Yan na. Linis oh. May kaibigan ka dyan nila. Ito. Paborito niya yan eh. Paborito niyang pwesto. Ano kaya Kuya Chris, nalagyan din natin ng ganyan no? Hindi na babagay na. Hindi na bagay. Ayan na po yan. So mas maganda po siya tingnan. Yan na. Tapos yung mga poste kinokompleto na lang dito. Ano na po yan, yung final height. Tapos yung poste sa dulo, inaayos na rin yan. Tapos dito sa harapan, nire-request ni client na hindi na mababa yung poste. Ito kasi nasa ano lang po to, 150 cm. Medyo pinapa ano na ni client. 2 meter na buo daw to, 2 metro. Tapos yung downspout, ito yung downspout. Yun o, kabit na. Yan, ay pagpapatuloy na lang yung buhos nito. Siya nga pala, yung bahagi rito pinapalitan ko ng tubular. Yan. Kasi ito, makikita siya, kaya mas maganda kung naka-tubular na lang. Ito kasi mga angle bar, matatago to. Magkakaroon kasi ng kisame rito. Malagyan lang ng ano to, malagyan lang ng bubong. Diretso na. Ito ang floor area na to, naghihintay na para sa installation ng tiles. Ayan. Bali mga karos, ito halasing ko na. Ang hindi ko napuntahan ngayon yung project natin sa phase 5, hindi ako nakadaan. Yan, babawi na lang tayo bukas para sa update. So ito po muna yung mga nagawa. Ayan yung piping board natin. Iniwan na lang po natin dito kasi may kabigatan siya. Hindi naman mawawala po yan. Yan na. Tapos mga tubulars natin, basura, nandyan, graba. Yan, para dito pa po yan. Para rito, yung graba. Yan yung mga susunod na gagawin dito. Yan, maganda na rin po itong bakod. Yan, maganda na rin. Yan na. Tapos yung additional na buhos ng mga poste ay susunod na rin. Pak. Okay, additional roofing framing para sa harapan naman ng bahay. So dito ko natatapusin yung vlog ngayong araw po ng Webes. Kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Sorry, ngayong araw pala ng Miyerkules. Kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. God bless. Ito pa lang po muna. Tara.